ang atong topic nga ismutan karong gabi una ang mahitungod sa sakramento sa kumpisal. Ang sakramento sa pagsugid sa atong mga sala sa Ginoo. Ang sakramento gitawag usab kini nga reconciliation o pagpasig-uli diha sa nabugto nga may The expensive type of woman is the mura mo gisapaw og kuan legislasyon. Yo, para na kung kanabi ay mong lutot. Nga naman natukod man kining maong sakramento nga kitang mga tao musugid ta sa atong mga sala. Sa di pa nako natubagon, balik ko nato ang kasaysayan sa pagpakasala sa tao. Ang atong unang ginikanan si Adan ug si Eva, sa dihang dito sila sa tanaman sa Eden, ang paraiso nga gimugna sa Dios sa tao. Dito sa nahitabo ang pagkahulog sa tao sa sala. O dito nahimugso ang sala ang gitawag sin of disobedience. Ang sala sa dili pagsunod ngadto sa Ginoo. Sa dihang atong unang ginikanan nakasala sa Dios, unsa may ilang gibuhat? Sila dili kinasing-kasing o voluntaryo nga may surrender sa ilang kaugalingon sa pag-admitir nga sila nakasala sa Ginoo. Sa dihang nakasala ang atong unang ginikanan, unsa may gihimo sa Ginoo? Dinhi sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 9, mao kini ang giingon sa Ginoo. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? So, kinsa may nangitag paagi nga pangitaon ang tao, dili ba ang Dios? Dili ba sa dihang ang tao nakasala, wala siya mangitag paagi nga iyang ipasig-uli ang iyang nabugto nga relasyon ngadto sa Dios? Wala ba siya voluntaryong pagtahan sa iyang kaugalingon nga ako nakasala o mobalik ko ngadto sa Dios kinsa mo'y akong gikasad-an? Di ba tataw ang bersikulo nga ang Dios ang nangitag paagi, gipangita niya ang tao, hain ka ba? So meaning human sa pagpakasala sa tao, ang Dios nangita og paagi nga pangitaon niya ang tao aron ang tao mahibalik diha kaniya. So mo nang nahitabo nga usay ko kita makasala, usa may buhaton yun nato? Sundon ba nato ang atong unang ginikanan nga dili dayon ta voluntaryong mutahan sa atong kaugalingon? Ang ikaduhang nakasa kinsa man gawa sa atong unang ginikanan, mamatong sin of disobedience. Ang una na gyud nga ikaduha nga nakahimog sa Bible kinsa man? Very good. Sa dihang si Cain nakasa, pinaagi sa pagpatay sa iyang igsuon. Mao kini ang pinakaunang pagpatay nga nahitabo sa kasaysayan sa tao. Dili ang parente, dili ang silingan ang nagpiratyanay, kundi ang mismo managsuon. Mao kana ang pinakadako o pinakaunang krimen sa pagpatay. Ang igsuon mipatay sa iyang igsuon. Sa dihang si Cain iyang gipatay si Abel, unsa may gihimo ni Cain? Siya ba mitahan sa kagalingon
aron makig-reconcile sa Dios kinsa nasad-an niya kay ang kinabuhi ni Abel hatag sa Dios ngadto kaniya. So may gihimo sa Ginoo kang Cain. Genesis 4:9. Sama lang nga verse no? 3:9. Ang unang taong nakasala gipangita sa Ginoo. Ang ikaduha pong nakasa si Cain, Genesis 4:9 pod, versikulo 9 pod ang nahibutan. So mag-ingon din he. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot magbalantay ba ako sa akong igsuon? So sa dihang si Cain mipatay sa iyang igsuong si Abel, ang Ginoo nangutana, Cain, asa man si Abel nga imong igsuon? So nangita ang Ginoo. Miingon ba si Cain nga, Lord, pasaylo ako, Lord. Gigipatay ra ba nako, Lord? Mukumpisal ko nimo, Lord. O sa iyang gihimo, midinay siya ambot, wa ko kahibao. So meaning, daw kinaiya sa tao, nga sa dihang kita makasa, dili ta mangitag paagi. Nga ipasig uli nato ang atong nabugto nga relasyon diha sa Ginoo. Ang Ginoo ang kanunay nangitag paagi sa pagpangita sa tao. Sumo na ang kasaysayan sa sala ug ang response sa tao sa dihang makasa. Mo bitaw karon ang atong gobyerno lisod kaayo ang mga politiko pakumpisalon. Meaning trilyon nga pagpangawat sa kapan sa gobyerno, kinahanglan pa og investigasyon, mugasto pa ang gobyerno. Nga klaro man nga naikawat, klaro man nga ang budget wa gyud maimplementar, wa mahapak sa proyekto na himong ghost project. Pero naabay may kumpisal, nagtinukluray sila, nangambot na sila. So in short, mao nang kinaiya sa tao. Dili ta kinaiyanhon nga mo admitir og nahibaw bata unsa ang epekto sa kalala hasala sa atong kinabuhi. Ang pinaka bottom line gyud mong kamatayon. Kining sala muhatod gyud sa kamatayon. Apan sa di pa ka mamatay physically, mag-suffer ka sa konsekwensya sa imong mga sa. O bitaw, daghan nagawas out nga flood control. Wa ka control, no? Wa ka control. Guba gyud, mga tao nangamatay. Suway mi angkon. Daghan kinabuhi ang nakalas. Mo na resulta sa tao, sa katawhan nga wa tarunga ang atong mga buhis. Tapos kita ra ba tanan natong paliton gibuhisan 12% pa yun. Tapos gikawat ra di ay sa kamakawatan nga way kumpisal ambot og sa Ginoo nang umpisa ka sa Ginoo, no? Mo nang atong dakong pangutanan diha karon. So mao tong balikon nako ang epekto ha sala. So mao gyud pinaka-epekto ining sala sa atong kinabuhi. Isaias Kapitulo 59, versikulo 2, mo kini ang atong mabasa sa balaan na kasulatan. Ingon din he. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Aron dili siya makadungog kaninyo. So kining sa mao na ang
pasiparit. Sa matag karon og unya nga kita makasa, ang estado nato patay. Gitawag nag spiritual death. Buhi ta physically. Kay naa may kamatayon nga ang kamatayon mo ni separasyon. Unsang kamatayon meaning separasyon. Matod sa Biblia, pag makasalata, mao na ang mag-separate ka nato sa Ginoo. So meaning every time nga kita makasala, ang atong estado espiritual patay. But physically alive, but spiritually dead. So mao nang maingon sa San Pablo sa Efeso 2:1 nga mga patay kamo sa inyong kalapasan. Patay ta. Pero ang pangutana kanos aman ta mabuhi. So muna atong tubagon unya. Kaya ang patay kinahanglan yun nga mabuhi. So, mauna ang epekto sa sala. Ang pinakaunang mahitabo, patay ka sa estado sa grasyang makasantos. O ang pinakalas, ang epekto sa sala, mapatay pod ka physically. So, mubalik sa yuta ang imong lawas, ang imong kalag, moatubang sa hukmanan sa Ginoo. So, mo nang pinakalintunganay nga mahitabo ha sala o ang ikatulon ni ana, kita makaangkon sa kapait o kasakit sa epekto sa sala. Di pa ta mamatay ha. Ang una to, separated ta sa Ginoo. So while buhi ka, ikaw mismo makasinati og epekto sa kapait sa bunga o resulta sa imong sa kaghihimo sa kalibutan. Mahataw example ninyo. Doon na yung usa ka amahan, medyo kwartahan man nga pamilya. Daghan sila property. So ang gihimo sa lalaki, nangabik siya. Maka-afford man siya, kay kwartahan man. So pwede siya makahimo og kapin sa usa ka asawa, pero sa may giingon sa Ginoo, usara gyud. Usara gyud ang atong ikauban sa kinabuhi. Gitawag na sa ato sa Bisaya nga kapikas. Sa Tagalog kabiyak. So isara gyud. So sanglit kwartahan man siya. So nagpakasala siya. Nangabit siya. O sa iyang pagpangabit, gibiyaan niya ang iyang pamilya. Doon naman sa mga anak. Gibaligya ang property, wala bahine ang iyang kining asawa, wala gibilin sa iyang mga anak, gida dito sa iyang bag-ong babae ay kaipon sa iyang kinabuhi. Og tuod man niabot ang makatuigang ang nahitabo ang maong babae day nga iyang gikauban kwarta raman di ay ang gusto. Pagkahurot na sa kwarta, nahimong kabos. While ang iyang asawa ang gibiyaan, naningkamot, nga maoy bubuhi ngadto sa iyang mga anak, hantod na iyang napa-eskwela, nahimong mga professional sa iyang mga anak, o ang maong bana nga nag-abandona sa pamilya, nagkasakit. So unsa may mahitabo siyang kinabuhi. Nakahuna-huna siya, kay gibiyaan naman sa kabit, may padalan mo tagna, no?
So miuli, gusto na siya makig reconciliation. Kaya nga naman, wa naman siya kadangpan. Kaya kita manggod ang pinaka mahalon yun nato unang-una gawa sa Dios ang ato gyud pamilya. Wa may laing kadampar to panahon sa atong ang ato igsuon din na sila mo lahutay nato. Ang ato yung pamilya. Sumiuli siya nakig-reconcile. Nangayog pasaylo gipasaylo po. Kay mao may tudlo sa Ginoo. Kay kung di ta mapasaylo, di po ta makadawat og forgiveness sa Ginoo. Asa na mabasa be? Mateo Kapitulo 6, mo ang pinakasakit nga ato yung dawaton, kay kamatuoran man eh. Mateo Kapitulo 6, 14, 15, kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang asawa bisan unsa kasakit nga gibiyaan, giabandonar, nagpadako sa iyang mga anak, mihatag og forgiveness. Kaya nakasabot man siya, kaya kundi niya pasayloon niyang bana, siya usab, dili man pasayloon sa Ginoo. So gidawat, pagbalik. So na-reconcile. Pero wa na magpasabot nga dili ka mag-suffer sa consequences. Ang iyang mga anak naghambin man og pagdumot. So ang amahan naagyapon sa balay, nibalik naman sa siyang balay no. Usahay mo bisita ang iyang mga anak, di gyud siya tagdon. Kadugayan ni batig kalain ang amahan. Naitayom nga tinubagay silang istorya, grabe gyud kabugat ang mga words nga gibuhian sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan. Kung ikaw tinuod nga nakasala, akseptahan na as consequences. Dawata na. No? Kay di man na mawala naamana sa kasing-kasing ni adtong imong nasamaran. Di man nakuhaon sa Ginoo. Kay irespetoon man ang will sa mga tao. Mao na nga usay kini bitang makasalata. Kining hunahunahon yun nato ba? Nga di yun unta ta mukumit og sin. Kay grabe ang epekto sa sala. So mao na nga ang estado sa diha ang tao makasala, patay siya. Pero sa kaayo sa Ginoo nagtukod sa sakramento. Sakramento nga makapabuhi diha sa espirituhanong kamatayon nga maaguman sa tao tungod sa sala. Mabasa ko verse nyo ha, ang sakramento sa kumpisal, sakramento sa pagpabalik sa kinabuhi sa usa ka patay niya. Dinhi sa Juan Kapitulo 20, mao ni ang pagtukod sa Ginoo sa sacrament of reconciliation, sacrament of confession, sacrament of penance. Kung sa may giingon sa atong Ginoo, versikulo 20, nag-ingon ang atong Ginoo,
Unya mitungha si Jesus taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang makamot ug ang iyang makilid ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Sa dihang gitukod ni Kristo kining maong sakramento, mingon ang Ginoo nga mainyo ang kalinaw. Nganong kinahanglan man ang kalinaw? Kay kining nagpuyo ka sa estado ha sala, wala gyoy tinuod nga kalinaw. Kana ka ba sala ba? Labi nagpatuyang ka sa paghimo og sala, kay nagtuo ka nga ang sala nindot og lami. Sa tinuoray, walay kalinaw sa tao nga nagpuyo sa pagpakasa. Mingon ang Ginoo, ingon nga ako gipadala sa Amahan, igapadala ko usab kamo, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Mihuyop ang Ginoo. So ang pangutana, unsa may meaning anang paghuyop? Kanos aman unang mihuyop ang Ginoo? Kanos Very good. Ang unang beses nga ang Ginoo mihuyop sa dihang iyang gihatagag kinabuhi ang tao. Genesis Kapitulo 2, versikulo 7, nagkuha ang Ginoo og yuta. Iyan ang gimold, iyan ang giumol, murag minatay nga naa sa lungon. Tao na ang porma, pero way kinabuhi. So sa gihimo sa Dios, gihuypan sa Dios ang duha kabuho sa ilong sa yuta nga iyang gimold isip tao. Unsa may meaning anang paghuyop? Unsa gihimo sa Ginoo? Gihuypan niya ang duha kabuho sa ilong. Mo nang pakitan-aw ng ilong sa iyong katapat, tanawa ilong buho. Wait, tinagranay bro. Tanawa. Unsay forma silang mga ilong? Ha? Unsay forma? Kung ang ilang mga ilong nangalisngag o saray hinungdan ni ana, nasubrahan ka na sa paghuyop. Sinibit akong ilong, murag nasubrahan po siguro ni gamay. Pero no matter what, ang atong ilong mga nangalisngag, murag ilong sa palwa, ang importante sa ilong, ang bangag ragyon. Kay kung way bangag ang imong ilong, mura ka naghubag. So pasalamat ta nga dunay duha ka buho, makaginhawata o makahimaya o makaday kita sa Ginoo. Palakpakan natong Ginoo. Ang paghuyop diha sa Genesis 2:7, ang kahulugan ni ana paghatag o kinabuhi sa usa ka butang nga patay. So mo na meaning, paghuyop sa Ginoo, ang way kinabuhi nga inumol nga yuta,
nakabaton o kinabuhi. Karon, ngano man pod nga kining sakramento sa kumpisal sa dihang gitukod ni Kristo, gihuypan man pod ni Kristo. Anong gihuypan man pod sa Ginoo? Unsa to'y meaning sa paghuyop? Paghatag kinabuhi. Sa ato pa, ang panghuypan di ay, patay di ay. Nganong patay? Kay ang sala, mao may makapasiparit. Sa dihang kita nakasala sa Ginoo, patay na kita espiritually. Gikinahanglan nato ang sakramento. Munang although ang Ginoo, ang tao nakasabot siya sa kahimtang sa tao. Nga ang tao makasala, ang tao masiparit niya, ang tao mapatay espiritually, pero sa iyang kaayo o kaluoy, nagtukod siya og sakramento nga mapasiguli ang kinabuhi sa tao. Dayon kini nga verse, lahi ni atong verse nga atong gibasa sa 6:14-15 sa Mateo. Nga pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo. Ha? Lahi ni nga verse ha? Ingon ng Ginoo, kung dili mo kapasaylo sa nakasala kaninyo, dili usab ka mo pasayloon sa inyong amahan. Pero kini nga verse lahi ni ha? Authority ni. Nganong authority ni? Balik ko na hugbasa. Nganong lahi ni ato gibasa sa una? Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. O kung dili ninyo kini pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Sa lain ni nga verse, bisan unsang sala nga inyong pasayloon, kini mapasaylo. Si bisan kinsang nga di niyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Kita di gyud ta makapasaylo ni bisan kinsang sa. Pwede tang makapasaylo sa nakasala ka nato. Di ba? Kay ang Ginoo nagsugo man nga kung naay inyong nasad-an, pangayo mo pasaylo, o kung naay may pasaylo ninyo, pasaylo siya. Kana sala na. Ako sa kasala ko ni Master. Sis pasaylo ako sis B. Kay nakasala man ko nimo. Di pasayloon punta ka Bradford. Pero kung si sister, sis pasaylo ako sister B. O sa imong sa ako. Di ba? Mo nang po tanang ko sa may nagkasali ka sa ako man. So di ka pwede makapasaylo. Nga naman, wa man ka makasa niya. Siya di po siya makapasaylo. O so may pasaylo siya mo, wa man ko nahibawan nga nakasa ka na ako. Ano mga magpasaylo? Kinilahi ni. Authority man Mo ni ang gihimo ni Kristo. Nga si Kristo gikritik sa mga Hudiyo. Kaya mao man ang giingon ni Kristo dinhi sa Marcos 2:7. Mo start ko dinhi sa bersikulo 3. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Pangutana, unsa may sala sa paralitiko kang Kristo? Nga bag-o ba nakita ni Kristo? Ituntong nga ito sa atop?
Kay napuno man tong balay, di naman sila makasod, nagdala man sila og paralyzed. Di gibuhuan tong atop, gitunton tong panlitiko. Ningon si Kristo, anak, ang imong sala gipasaylo. Unsa may sala ni adtong paralyzed kang Kristo, nga si Kristo gipasaylo niya. Ha? Lahi man tong giingon nga pasayloa ninyo ang nakasa ninyo. Di ba? Sama-sama kong example, kasi sister, nakasako nimo, pasaylo ako. Pasayloan ta ka Brad Paul. Ikaw sister, mo kuan ka sister, pasaylo ako sister. Di ko siya kapasaylo nimo. Unsa may sa niya nimo man? Unsa may sa paralyzed ka Kristo? Walay sala. Pero si Kristo may hatag og pasaylo. Ngano man kadtong maong pasaylo, authority to. Authority nga bisan pa ang maong tao wa gyud direkta nakasala kang Kristo, pero authority to nga maoto ang makaayo sa maong paralyzed kay ang resulta sa sakit. Okay pa mo say ngano magkasakit ng tao? Okay. Tubago na to. Salmo. Yan dire. 32:3. Grabe na ang akong sakit. Kanser na. Grabe na God. Grabe ng akong sakit tungod sa imong kasuko. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. Kining atong mga sakit, resulta po itong mga sa pagkamatuyangon sa tamis, na diabetes, sa pagpatuyang sa mga mga uric acid, mga cholesterol, mga high blood na. Daghan ta gipanghimo nga mga nagsapir ang atong body, nagkasakit. So mo ingon si Kristo nga, anak, ang imong sala gipasaylo. Ngano man ang cause sa iyang sickness, matod sa Bible, nasakit ako tungod sa akong mga sala. So ang unahon aron ka maayo kanang imong mo man ay root cause. Kay kung doktor ka nga maayo, ang cause sa sickness ang imong punteryahon. Ipunterya naman ni Kristo. Automatic ipunterya ang cause sa sickness. Di naayo, miingon ang mga Hudiyo, miingon ka Kristo, ano na masaylo man siya? Miingon din ang mga tao, ang mga magtutudlo sa balaod naglingkod dito, miingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Pag-ingon ni Kristo, anak, ang imong sala napasaylo na. React dayon ang Hudiyo. Mapasipalahon ka. Way makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Munang ayaw mo atog pare. Tikla mo sa Ginoo. Munay kauban sa mga kauban na sa Protestante. O sa may ingon ni Kristo, versikulo 10, karon ipaila ko kaninyo ngang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sa. So gahom di ay na kanang pagpasaylog di sa gahom di ay na. Karon ang pangutana,
kinsa may magbuot sa Ginoo. Kung ang maong gahom ihatag niya sa tao. Di ba klaro to? Ingon ng Ginoo, dawata yung Espiritu Santo. Si bisan kinsang sa nga inyong pasayloon, kini ginapasaylo. Si bisan kinsang sa nga inyong pasayloon, dili usab kini mapinasaylo. Kinsa may magbuot sa Ginoo, ihatag niya na sa simbahan. Problema kay mo hatagi. Sige mo yaw-yaw ang Katoliko ng namasaylo o mapare. Kasi problema na. Gihatagan magahom. Makonsumisyon na lang mo anak. Kaya wag mo hatagi. O gatong hinumduman ng authority walay kamatayon. Ato nang giklaro man ko din sa sisisi. Ato basahon ng sisisi. Gitawag na og divine authority. Yun din eh. Catechism of the Catholic Church, number 1441. Since He is God, Son of God, Jesus says of Himself, the Son of Man has authority on earth to forgive sins and exercise this divine power. Your sins are forgiven. Si Kristo, kanunay mo ingon eh. Ang imong sala, kipasaylo na. I-exercise yun niya ng iyang divine authority. Further, by virtue of His divine authority, He gives His power, this power, to men to exercise in His name. Unang iyang gihatag, gitawag na divine authority. Sumuon na sa Juan Kapitulo 20, 21-23. Divine authority. Way makabuot sa Ginoo kung iyan ang ihatag sa iyang simbahan. Gihatag na sa unang simbahan o ang authority na hibalo kita nga ang authority walay kamatayon. Ang gihatag ang authority mamatay, apan ang gihatag nga authority wala kanay kamatayon. Nga nung di ka na pwedeng mohunong kay ang tao makasala man. So hangtod nga ang tao makasala, ang maong sakramento magpadayon. Kay maulang ka na ang paagi nga ang kalala sa sala nga mo resultag spiritual death. Makakover ang tao pag-usap. Kay maunang sakramento nga makapabuhi. So ang sacrament of reconciliation, ang sakramento sa kumpisal, gitukod ni Kristo o kining sakramentoha ania sa simbahan nga Katoliko, ang simbahan nga iyang gitukod. Palakpakan ng Ginoo. Maunang kung moingon sila sa ubang tinuohan nga direct to God, kana tungod kay kining divine authority wa ni nila ni ani nato o gihatag ni sa Ginoo nato aron nga i-test ang atong pag-ubi niya. Klaro man ang gingon sa Ginoo nga ang nagdawat kaninyo, nagdawat kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Lucas 10:16. So every time nga moadto ta sa kumpisalanan, atong gitahod ang authority. Sama pa natin sa isa ka balay ba? Mansyon nga balay. Moingon ang amo nga moadto mi sa Hong Kong, mabakasyon mi tibuok pamilya. Tas ingon din ang amo nga, ikaw Juan, ikaw akong binlan sa authority. Ikaw mag-manage aning akong mansyon. So kamong tanan nga ni under ni Juan, mo saludo mo sa authority ni Juan. Kaya inyong pag-obey sa authority ni Juan, pag-obey atong authority sa amo nga giintrigo niya. Karon ni conflict ni og daghan nga mga
huna-huna sa uban nga mga Katoliko usab. Mao yun din ubang Katoliko nga Brad Paul kining nganong sa pare man ta magumpisal nga kana mga pare pariharan po na nato makasasala. Even ang Katoliko nay panghuna-huna nga ingon ni ana. Di sila maumpisal. Kay kita kuno makasasala, ang pare isab kuno tao ra pod nga makasala. Anong sa pare man ko mangumpisal? Itso lang ko ini sa Ginoo. So may itong tubagan na. Although ang pare makasala, sila man ang gitagaag authority. Pananglitan, para makasabot mo, ang pulis nga mogamit og shabu makadakop ba sa tao nga drug lord? Makadakop dili? Kadakop. Makadakop? Ngano makadakop man? Nga ang pulis ni gamit pa og shabu dahil ang iyang dakpon ang katumang namaligyag shabu. Mayuman ang kuan, oy, ang dakpon mo kunin mo, ikaw ako ba supply nimo kuan ha? Shabu. Ha? Kanong imo man kong dakpon? Nga nahibalo man ko nga ikaw drug user. Ako ba supply nimo og drug? Shabu. Tapos kung imo na kong dakpon. Maato sa pangutana. Ang pulis nga nagamit og shabu makadakop ba sa drug poser? Kadakop. Makadakop. Nanawa na nabahin na sila kaya na usap pa to. Kadakop. Ang tubag makadakop, bisan pa ako nga pulis, mogamit kog shabu, makadakop ko sa drug poser, kay naamo kay authority. Ang akong authority man, ang makapadakop nimo, sa ato pa, kanang authority, importante na. Lain nga analogy. Ang pasyente nga naglabad ang ulo. Pasyente, ikaw ito, pasyente ka. Naglabad imong ulo. Ako, doktor ko. Naglabad po na akong ulo. Parihata. Ha? Unsa ang doktor? Naglabad ang ulo sa doktor. Pertig yung labara. Here comes dunay pasyente nga nagpa-doktor, dok. Labad akong ulo, dok, na pareha na ta ini. Labad po na ako ulo. Ang pangutana mo ni, ang doktor nga naglabad ang ulo, makaayo ba sa pasyente nga naglabad ang ulo? Makaayo dili? Makaayo. O sa may kalabutan sa labad sa ulo, kung resetahan tag paracetamol. Muresita man ko, o tambal sa labad sa ulo, imo man ang paliton sa parmasya o imong tumaron, di naayo ka, problema sa doktor wa siya mo tumar. Anong problema ho man imong sakit sa doktor? Nga ikaw iyo mang gisunod ang resita. Gipalit man imong imo nang gitumar, di naayo ka, bahala na to doktor naglabad pa to yung ulo, wa siya mo tumar. O sa butang ipasabutin eh. Ayaw tanawa ang pare. Ang tanaw ni mo sa pare, ang authority. Ngayon sa authority ha, gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan nga makapasaylo sa imong sa, way labot ka sa pare. Kay kung ang maong pare nakasa, manubag siya sa Ginoo. So may labot mo sa. Nga siluta man sa atong kaugalingon nga sa. Kung napakasaha siya, bahala siya. Basta ako, murespeto ko sa Ginoo, sa authority, ang ihatag niya sa iyang simbahan, no matter what, unsa ang klaseng pagkatao ng parian. Kay sila ang dunay authority. Sundo mo ang giingon sa pare.
Di ba? Iyaman ni Kristo? Klaro ba ng teaching ni Kristo? Sa Mateo. Ayaw tanaw ang kinabuhi sa pare. Mateo Kapitulo 23. So sa mag-iingon ni Kristo. Ingon ang Ginoo, busa kinahanglan tumanon og sundon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. For example, tinuod nga ang pare o magtuman sa giwali. Ang imong kaakuhan, sundon imong iyang gitudlo. Kung ang doktor mo ingon nga, kini ha, para maayo ka, mo resita ko nimo usa ka semana nga tumada. Tumaro nimo human sa pamahaw. Pagkapaniod to human pa daw tumara na pod ni. Usa ka matulog mo tumar na pod ka. Aron maayo ka sa imong labad sa ulo. Imong sundon. Di, usa nitabo nimo naayo ka. Problema lagi to sa doktor, wa lagi mo tomar. Iya lagi to, wa lagi labot ato lagi. Sunda lang ang giingon niya para maayo ka. Sumor nang simple na tong tubag sa mga Katoliko nga naay ingon ana nga mahuna-huna. Ang ato moduol ta sa sakramento nga gitukod ni Kristo sa authority nga iyang gihatag. Aron nga maayo ta sa atong kalala sakit nga atong naaguman sa kinabuhi. Sumora to ang akong tubagon nga importante nganong gitukod ni Kristo kay kinilaging sakramentoha importante sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Katang struggle sa kalibutan. Nag-struggle gud ta nga mas nindot gud unta galit gud ta makasa. Pero sao man lagi ni nga makasaha pa man ta. Mo nang naa ng sakramentoha ato na iabil every time makasala ta ayaw pagpanuko. Duol dayon sa mong sakramento. Ug among sakramento na required sumala sa atong katekism. So may giingon din number 1450, Pinangs requires the sinner to endure all things willingly, to be contrite by heart, confess with the lips, and practice complete humility and fruitful satisfaction. Tulo atong himuon ha. Mahinulsulon nga kasing-kasing. Pagsugid pinag itong mga baba o muhatag ng satisfaction. Kana bang nakasata nga tinuoray gyud ang atong pagbasol o sa atong pagbasol mosugid ta sa mong kumpisalanan o moghimo tawag satisfaction, especially reparation. Ang pinaka-perfect example ini mao si Sakio. Last na lang ni nga versikulo din maadto ko sa open forum kasi na pa mo makalibog kay atong dublahag kalibog-libog. Si Sakio na ilado sa ilang katilingban nga makasasala kay kuan man siya, tax collector man siya. Sa ilang panahon bad image dautan ang imahin sa usa ka tigkuliktag buhis. Pero sa may nahitabo nining maong tao nga sa Sakio. Si Jesus miabot sa Jericho samtang miagi siya. May usa ka dato nga tigkubra og buhis, pangulo sa kubrador si Sakio. Nakaadto ko sa Jericho. Nakaadto ko sa Sicomoro. Nakaadto ko nga lugar. Dayon unsay nahitabo? Naninguha siya pagtan-aw kang Hesus. Kay mubo man siya nga tao
mikatkat siya sa kahoy nga si Komoro. So ang iyang desire ba nga gusto niya nga makit-an kinsa man na si Jesus. Og sumala sa unahan, mingon si Jesus sa nakita ni Zaqueo nga naog kay didto ako moabot sa imong panimalay karon. Midali pagkanaog ni Zaqueo og sa dako nga kalipay midawat kang Jesus. Kay naaman say desire nga masinati niya ang Ginoo siyang kinabuhi. Sa ang Ginoo nagdapit niya nga didto siya mosaka sa ilang balay, si Zaqueo midawat dayon sa Ginoo. Ug unsay mihatod ni ining maong panghitabo, bersikulo 8. Si Zaqueo miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa makabus. O kung ako makalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya 4 kapilo. Mo ning satisfaction. Sa dihang ni-admit siya sa iyang pagpangawat, maong taniro ng himuon sa mga politiko nga nangawat sa gobyerno, moangko na ba o maghimo nagreparasyon, mamanagihimo ni Zaqueo. Ingon siya, iyang ulian og 4 kapilo ang mga taong iyang gilimbungan. Ihatag niya sa makabus katong iyang katigayunan. Unsa may tubag sa Ginoo? Mingon ang Ginoo kaniya, karong adlaw Zaqueo, miabot ang kaluwasan sa imong panimalay. Tanawa. Kanos agud ita maluwas ning atong mga sa dihang kinasingkasing yun ta nga mo admitir o moghimo na itong mga satisfaction nga gikinahanglan, especially reparation, moabot ang tinuod nga kalinaw, ang kaluwasan sa atong kinabuhi. So ang tinuod nga kalinaw maangkon kung kita makasa ang pagdangop sa kumpisalanan o pagpanghimayad sa atong nahimo nga mga daotan, masa sa Ginoo samtang may kinabuhi pa kita o maningkamot sa iyang grasya nga dili na unta magpakasa. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan.